grafted in lang tayo. Kung titignan nyo ang Romans 11:25, isiningit lang tayong manghitil. Itong mahabang ito, napakalaki ng 2,000 years, mystery yan, because mystery mismo sa mga Hudyo. So tayo yung mysteries of God, kasama sa mystery of God, yung asawa ng bride. Yes, nasa 1 Timothy 3:16. Ito yung ilalagay ko diyan. Yan yung inilagay niya na 7 church ages. Yan yan. Oh. Isiningit lang tayong mga hentil. Ngayon, totoo na si Moses ang kausap on that particular time na binabanggit ang talatang iyan. Deuteronomy 18:22. Ha? 18. Ang tinutukoy dito mismo ay yung pagliligtas na gagawin ng Diyos sa bayang Israel. We do believe, and I believe naman na alam nyo to, iba yung physical Israel at iba yung spiritual Israel. Huwag natin paghahaluin yan. Ito yung tinatawag na bride of Christ. Spiritual Israel, physical, automatic yan yung 12 tribes. Huwag natin hahaluin. Kasama niya 144,000. Ngayon ganito. Yung Moses, binanggit kanina ni Brother Lito yan, mayroong silang dispensation na ang boses ng Diyos dito, ang voice naman nila, yung si Moses at Elijah sa katauhan ng Zechariah 4 at saka Revelation chapter 11 ng 2 prophets. May anointing yan ni Moses and Elijah. Yan yung ultimate application. Pero ngayon, bakit dasingit ang Gentile? Tayo ang mauna grafted in, tayo ang unang makaka-enjoy yung bride of Christ. Dito. So ngayon, bakit siningit mo si Brother Branham? Basahin mo nga kung nakasulat. Hindi siya nakasulat per se. Tulad ng binanggit natin sa 7 Church Age Messenger, pansinin, kasi kailangan pag-aralan mo muna ang mensahedor eh. Ano ang binabanggit ni Brother Branham every time na nangangaral siya? Sundan mo lahat ng mga mensaherong ito kung ano ang kanilang mga aral. Pagdating ng 20th century, maghanap ka na ng lahat ng mga ngaral sa buong mundo, pag-aralan mo ang Kristyanismo. Kung sino may pinakamalawak na pag-aaral na mayroong anointing na Moses. Ano ibig sabihin ni Moses? Come out from the water? Siya yung deliverer ng Israel. To come out from Egypt. Samantalang si Brother Branham, as anointing ni Moses, ikinakam out tayo from the Egypt, which is the denomination. Come out. Come out of here, my people. Yan ang trabaho ni Branham. Pag hindi ko siya tinanggap na sinabi lang sa akin, pinatunayan ko. Kaya bakit na mag-preach siya katulad ng Manilite? Lahat kayo, hali kayo dito. Makinig kayo sa Word of God. Methodista, Pentecostal, kung bakbakan niya yan, makikita nyo. At yung Elijah, anointing niya, nakita mo kung paano ini-restore. Yung Acts 3:21. Hindi ito haka-haka ko lang. Hindi mo mababasa per se, pero the anointing was within this man. Kaya kong patunayan yan sa lahat ng ginamit ng Diyos sa buong. Mula rito kay Paul. Si Paul, anong pagkagamit sa kanya? Alam ba niya ang Book of Revelation? Ang alam lang niya, rapture. Obra ba siya sa 96 AD kay John the Revelator? Mas malalim si John kay Paul. May malalim si Pedro na para sa Hudyo kaysa kay Paul. Hindi naabot ni kwa ng millennium. Ang Armageddon ni Pablo. Lahat sila may pagkakagamit. Pero the Spirit lies within the Apostle. Balikan natin. Same Spirit. Si Brother Branham as, tingnan mo, literal na deliverer siya ng Israel, yung Moses. Lahat ng iyan ng Moses na yan, lahat galing ito sa voice. Galing sa Diyos na ibinigay kay Kristo. So lahat yan galing sa Diyos, Church of God. Galing sa Church of God, pinasa sa anak, ipinasa niya sa lahat ng kanyang mensahedor. Ito hindi ito tsamba-tsamba. So nangyari, kung paano naging deliverer sa last age. Naging deliverer ba si Moses dito sa Old Testament ng Israel? Yes, of course, inilabas sa Egypt. Pero ito ulit, iba na. Yung sa tribulation period na Moses, i-come out niya, ang 144,000 i-gather niya ngayon sa buong mundo para ilabas ngayon at i-restore back nila ng isang ng Elijah. Malino naman ang Bible eh.
para ibalik sa sa Malakay 456. Promise land. Ulitin ko, hindi si Brother Branham ang original ultimate application ng Malakay 456. One of the two prophets. Isiningit lang. Paano nang isingit? Dahil kung paano mayroong literal Israel na nasa loob ng Egypt ngayon, buong mundo na, hindi na Egypt mismo roon sa Middle East, Africa, na kontinent. Inilabas naman si Moses ngayon ng Moses anointing ang lahat. Makita mo Revelation 12, makikita mo, inipon lahat ng buong mundo para madala sa Jerusalem ang mga Jew. Para selyuhan yung 144,000. Tingnan nyo ang event ng Revelation chapter 7 and Revelation chapter 14. At Revelation chapter 11. So ito, ika-come out niya ngayon. I-restore naman ng Elijah. So dalawa yan, na pag nagsasalita within 3.5 years, ay nababakbak yung kanilang, may nangyayari sa mundo. Kay Brother Branham, spiritual Israel ang tinatrabaho niya. Inilalabas niya tayo sa denomination. Kami, at ako partikular, hindi ako naniniwala sa lahat ng tinuro ni Brother Branham. At siya kasi may sabi, maniwala ka lamang kung malinaw sa Bible. Amen. Amen. Nakita mo? Compromiser ba siya? Pan-Inglesan siya. Ngayon, ika-come out, kaya si Brother Branham sa dulo ng ages, pansinin niyo ang ministry niya. Kung paanong sa literal Israel, mayroong Moses and Elijah anointing, mayroon ding Moses and Elijah anointing si Brother Branham sa ministry niya. Bakit ko nasabi yan? Dahil nakasulat ba siya per se? Hindi. Sa ministry na pinindigan ng Diyos sa kanya. Challenge ko to sa lahat. Challenge ko sa lahat. Pakitaan tayo ng totoong ginamit sa huling panahon. Hindi katulad ni Soriano, ni Carillo, ni ito ba? Ito rin yung last one. Manalo, ni Kibuloy. Hindi. Ang titignan mo rito, paano ginamit yung tao. Siya hindi namimili. Walang sekta si Brother Branham hanggang sa natapos sa ministry niya. Nanatiling ganun kalaki yung Branham Tabernacle. Nag-uwian yung mga tao. Sabi niya, I have just laid the foundation. Sabi niya ganon. I finished my work. Ganon. Naisip ko na ang nobya ni Kristo. Ano yun? Yung pagkabireyan. Tinurukan niya kung paano bumalik sa Word. Ang denominasyon kasi, ang na-produce nila, kung baptist sila baptist, ang na-produce nila. Tinipo ni Brother Branham yan sa isang puno. Yung puno, na ganyan, may mga sanga-sanga ng citrus. Ang binubungan ng isa, kahil, yung isa ay pomelo, yung isa ay gano'n. Sa isang puno, iba. Na-grafted lang. Para daw denominasyon ngayon, gumagamit ng konting talata para masabing Kristiyano. Pero ang totoo, ang binubungan nila, pagiging Baptist nila, pagiging Methodist, nakikabit lang sila doon sa Kristo. Disin sana kanya mamunga ng pagiging citrus talaga. Ganon din tayo. Obserbahan niyo ang buong mensahe ni Brother Branham. Kahit kailan wala siyang binirang denominasyon. Ang binibiran niya yung pangpupulong ng bawat denominasyon. Come out of her, my people. Nakita niyo? So I hope makita niya. Kasi ito, tinanggap ko si Brother Branham na hindi siya puro sulat per se. Marami nagkikilit ng Elijah. Sino yung isa? Nalimutan ko pangalan, para Kalinyanes, William Seymour, si Kenneth Hagins, si Almeida, nagkikilit ng Elijah. Graham ba yun? Sa Amerika, kasabay nila si William Seymour. Kasamahan? Bilin. Hindi si Bilin. Si Kenneth Hagins ang ano niyan. So ito, ang tiningnan ko rito, ano ang daladalang mensahe. Kung mapapansin mo, pagdating sa dulo, may 7 thunderclaps. Kasi yung mensahe, sabi ni Brother Branham, I preach what Paul preach. Mapapansin mo, walang bunggo sa turo ni Pablo at turo ni Brother Branham. Dito sa dulo. Lahat yan naipon, yung 7 thunders naipon dito sa kanya. Naipon. At yan ay kaya nating patunayan. Ang Godhead niya, sasabihin ko sa iyo ni Brother Branham, 6. 6 na ang kanyang Godhead. Ang gulo-gulo talaga ng 8 na. Pero doon pala sa gulo, nandun pala yung katotohanan. So, praise the Lord.